Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Ngayon po ay medyo makulimlim, katatapos lang po umulan dito sa atin. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ay makikita po din sa aklat ng Roma, chapter 12, verse 1 to 3. Ito po yung nilalaman, babasahin ko po sa inyo mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, ipinamani ko sa inyo alang-alang sa masaganang kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayo kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kainahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tunay nga mga kapatid na ito ay isulat ni Apostol Paul pa sa mga taga-Roma at pinapalalahanan po ang mga kapatid sa Roma na isang bagay na napakahalaga na paalala, no? Bilang isang mga lingkod ng Diyos, bilang mga kapatid at nananalig sa ating Panginoon o bilang kasapi o kaanib ng iglesia ng ating Panginoon. May mga ilang bagay tayong papansinin dito mga mahal kong kapatid na ipinag-utos, hindi pinag-utos kundi namamanhik si Apostle Paul sa mga kapatid na sabi niya po dito sa verse 1 na alang-alang sa mga saganang habag ng Diyos, iharap natin ang ating katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. So na, haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos. Ito ang tatlong bagay na napakahalaga na sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. Sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Na kahit ano ang ating gagawin, kung hindi po ito naayon o hindi po ito kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, baliwala yung ating mga handog, baliwala yung ating paglilingkod, baliwala po yung ating pagsunod. Unang sinasabi dito ay yung iharap ang ating katawan. Ito yung katawan natin ito. Na, offering sa Lord na buhay. Bakit sinabing, ibig sabihin pala, tayo ay nag-offer ng katawan na patay? Sa papanong paraan? Marami kasing nag-offer, sumusunod sa ating Panginoon, pero hindi gumaganap ng kanilang tungkulin. Nanatiling yung stagnant yung kanilang pananampalataya. And then yung kanilang katawan. Maraming sumusunod, maraming nagsasabi na sila ay anak ng Diyos, pero yung buhay nila ay malayo sa kanilang sinasabi, malayo sa malayo doon sa criteria na kung paano sinasabi ng ating Panginoon. Patay. Bakit nasabing patay? Puno-puno ng bisyo. Sugal, inom, pababae, panlalaki, o anumang mga bagay na nakakarumi sa isang tao. Kaya patay ang katawan. Bagaman nag-i-claim na sila ay mga Kristiyano. Di ba? Pero patay ang katawan. Ang gusto ng Diyos malinis, mabango, isang mabangong samyo sa harapan ng Diyos. Yun yung gusto ng Diyos na hain. Na sa pagsamba ay talagang alive, alert, enthusiastic. Yun, di ba? So yun yung una. And then may sinabi pa dito, banal, holy. Holy. Pag sinabing holy, sabi ni Paul, di ba, tularan niya ako katulad ng pagtulad kay Kristo. Sabi ni Jesus, sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Bakit sinabi niya yun? Kasi tayo, mga anak ng Diyos. Meaning kapag tayo anak ng Diyos, namumuhay tayo doon sa kasalanan. Namumuhay tayo sa kabanalan, namumuhay sa paggawa ng kasalanan.
Sinabi pa dito sa 1 John o 3 John, hindi po ako kamali. Sabi niya, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. At nililinis niya ang kanyang sarili, inihanda sa pagdating ng ating Panginoon. Tandaan mo kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. Now, una, to present your body as a living sacrifice, and second one is the holy. Pangalawa ay acceptable to God. Ano yung acceptable to God? Marami nga kasi, di ba? Yan ang nagsasabi, may mga Kristiyano kami, ako ay isang born again. Pero nga hindi nakikita, hindi acceptable yung kanilang mga ginagawa sa harapan ng Diyos. Like what? Sabi doon sa Revelation, di ba? Mga tubag, mga sinungaling, mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, di ba? Mga kalamang tao na mas nananaig yung mga makamundong bagay, makalamang bagay kaysa maka-Diyos na bagay. Kaya ang gusto ng Diyos, yung buhay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Acceptable. Halimbawa, sabi ni Paul, hindi naman masama mag-exercise, pero mas maghalaga ang magsanay ng kabanalan. Ano pa? Sa ating pagdating, halimbawa, may dumating na mga presidente o sa inyong tahanan, anong gagawin mo? Natural, matinding paglilinis, matinding handaan, magpapabango ka, or yung suot mo talagang presentable sa harapan ng iyong bisita. Ganun din, higit pa doon, yung pagdating ng ating Panginoon. Kaya sinisigaw ni John the Baptist, di ba? Repent, for the kingdom of God is near. Di ba? Repent, magsisi. Kapag tayo nagsisi, tumalikod sa ating mga maruruming gawa at sinundan natin ang Panginoon, yun yung buhay na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Alam mo kasi kung ikaw ay isang tunay na born again, bunga na lang yung good deeds. Kusang lumalabas yung fruit of the Lord. Tuloy dito yung kasunod dyan, yung mga gifts, mga part ng katawan. Pero normal sa isang anak ng Diyos ay gumagawa ng mabuti. So yung kapatid, ito yung tatlong bagay na kalugod-lugod, sabi dito, well-pleasing and perfect will of God. Ito yung mga bagay na ito, yung gustong-gusto ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga nananampalataya, nagtitiwala sa ating Panginoon, isang paalala sa atin, na upang tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, laging sinasabi ni Apostle Paul na sabi niya, I urge you brothers and sisters, by the mercy of God, to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. So yan lamang po at naway na pagpala tayo ng kanyang salita ngayong hapong ito. God bless sa iyo, kapatid.